Mga kapatid ko Jesucristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Nitong mga araw na tayo naglulumbay at puno ng hapis dahil sa pagpanaw ng ating Assistant Parish Priest na si Father Efren, ay binigyan rin tayo ng pagkataon ng Panginoon upang mapagnilayan ang kung ano kaya ang mangyayari sa wakas ng panahon. Sa pagninilay natin itong mga araw na kung saan pumanaw ang ating Assistant Parish Priest, na pagtanto natin at patid natin na ang bawat isa ay may hangganan. May wakas ang buhay ng tao sa mundong ito. At palagi nating iniisip at dinarasal sa Panginoon na sana ang pagpapatawad ng kasalanan ay ating maangkin mula sa dakilang awat pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. At sana hindi malilimutan ng Panginoong Diyos ang mga bagay-bagay na puno ng pagmamahal at kabutihan na ating ipinaranas sa lahat ng mga taong binigay niya sa atin, sa lahat ng taong ating pinaglilingkuran at sa lahat ng taong gusto ng Diyos na makarinig sa pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil alam naman natin na ang misyon ng simbahan na tayo, ay ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang tinatawag nating eschatological contemplation, no? Yung pagninilay ukol sa panahon ng kamatayan, pagninilay ukol sa wakas ng panahon, pagninilay ukol sa pagbibigay ng hukom sa bawat isa sa atin. Sa panahon ng bawat isang paglisan sa mundong ito at sa wakas ng panahon. Ano kayang paghukom ang ibibigay ng Diyos sa atin? Anong klaseng paghukom? Kaparusahan kaya ang kamatayang walang hanggan na hindi makapiling ang Diyos? O ang gantimpalang masa atin ang buhay na walang hanggan, ang maging kaisa niya doon sa buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian sa kalangitan? Mga kapatid, ang bayan ng Israel sa unang pagbasa ay puno ng takot at lumbay dahil ito ang mga taga-Syria handang wasakin ang Israel, ang bayang pinili ng Diyos. Ngunit alam naman natin na pag may mga ganitong pangyayari, ibig sabihin may nangyaring espiritual na hindi dapat. Ito ang hindi pagiging tapat ng bayang ito sa kanyang pagmamahal at pangako na mahalin ang isang Diyos lamang. At alam naman natin kung ano ang kaparusahan nito. Ang pagwasak ng bayan. Makikita ang kamatayan, kadiliman ang siyang maranasan ng bawat membro o kaanib ng bayang pinili ng Diyos. Ngunit tapat ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Kahit pa sa kadiliman, kahit pa sa kamatayan na naranasan ng mga tao, meron pa rin pag-asa na binibigay ang Diyos. Dahil alam naman natin na hindi lahat ay suwail sa utos ng Diyos. Hindi lahat ay siyang nagiging rebelde sa pagmamahal ng Diyos. Meron ding matapat. Meron ding puno ng pananalig na sila'y bigyan ng buhay ng Diyos. Kaya ito, ibinigay ng propeta Daniel ang kung anong inutos ng Diyos sa kanya. May pahayag ang pag-asa kahit pa sa kadiliman at kamatayan na lumukob sa bayan na ito.
bibigyan ng pag-asa ng Diyos dahil tapat siya sa kanyang pagmamahal, tapat siya sa kanyang pangako, sa kanyang bayang pinili. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa pagliligtas na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, nakita natin ang bawat pagkakataon na mapagnilayan ang kung ano ang klaseng pangako na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamagitan ng pag-alay ng kanyang pinakamamahal na anak doon sa krus. Ang makapiling ang Diyos doon sa hapag ng pag-ibig na walang hanggan. At alam naman natin, upang makapiling ng tao ang Diyos doon sa kanyang kaharian, kailangan niyang mag-alay ng kanyang sarili. Siya ang pinakadakilang hari ng kanyang pag-aalay ay ang kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ng kanyang pagmamahal. Ang pagsasakripisyo ng kanyang pagmamahal na nagbibigay buhay na walang hanggan para sa ating lahat. At ito ang kaligtasan. At alam natin na ito ang pag-asang dapat nating maging sandalan habang tayo naglalakbay patungo sa kabanalan ng buhay, patungo sa karyaan ng Diyos. Dito sa atin sa Pilipinas, hirap maghanap ng paano magkaroon ng tanda ng pag-iiba ng panahon. Ngunit alam natin na pagdating ng Hulyo, Agosto, lalong-lalo na itong mga Oktubre at Nobyembre, na kung saan darating ang maraming bagyo. Ibig sabihin, tigib na naman tayo ng takot, kapighatian din, problema, mga pagsubok, dahil hindi natin alam kung saan tatama ang bagyo. Sa mga araw na ito, tatama ang bagyo na si Pipito doon sa Bicol Region, Northern Samar, Camarines Sur, at tayo na may mga kamag-anak, alam natin na sila'y naghahanda na kung paano haharapin ang pagtutuligsa ng bagyong Signal number 5. Nakaranas na ba kayo ng Signal number 5? Siguro, sa Bohol, ako'y taga Bohol, nakaranas na kami doon. Grabing hagupit. At kami ay mayroong seminaryo din doon sa Catanduanes, sa Virac. Nako, akala namin dahil sa malaki ang aming seminaryo, matibay dahil gawa ng semento at hinanapan talaga ng arkitekto upang ito'y hindi agad-agad mawasak ng hangin na Signal number 5. Ngunit hindi namin alam, yung mga sanga ng mga kahoy doon sa bundok, lumilipad para't nahuhulog doon sa amin. Ayun, wasak pa rin. Ganoon ang pagwasak ng buhay ng isang tao. Mahirap. Alam natin ang tanda. Kung pupunta kayo sa Europa, sa North America, makikita ninyo mga tanda na 9 na buwan na naman, na sobrang lamig, kadiliman. Makikita natin yung mga falling stars. Hindi mo makita ang buwan, ang araw, napaka-limited lamang ang kanyang pagsikat. Kaya alam natin na kailangang maghanda, maging alert sa bawat sandali dahil hindi mo alam kung meron bang snowstorm o wala, o sobra bang lamig o hindi. No? Hindi mo mawari kung ano paghahanda ang gagawin mo. Kaya mga kapatid, kailangan ng ilang taon bago mo maintindihan kung ano ang klaseng paghahanda ang iyong gagawin upang maharap mo ang taglamig sa Europa o doon man sa Brazil, sa South America, or sa North America. Dito sa Pilipinas, hindi natin iyon maranasan. Iwan ko kung pupunta kayo sa Baguio. Dito mga panahon ito, malamig siguro. Mga kapatid, kung makikita ninyo ang puno ng igos, hindi imaginary lamang,
Maganda, malaki ang puno, ngunit kailangang putulin during winter para uusbong na naman pagdating ng spring, ng tag-ulan hanggang summer, magkakaroon na ng bagong dahon at bulaklak upang magkaroon na ng bunga ng igos pagsapit ng autumn, September, August, September. At alam natin na masarap ang igos. Yun ay isa sa mga paborito kong kinakain pag pupunta ko sa bundok na meron kami doon sa Italia, doon sa Verona. Makikita mo mga kapatid na kailangan talagang mangyari ang kung anong dapat mangyari. Darating at darating ang kamatayan sa buhay ng tao. At doon natin mapagnilayan ang muling o ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo dito sa mundo. Ibig sabihin, Judgment Day, parousical contemplation on how will be the second coming of our Lord Jesus Christ. Ano ba ang gagawin ko sa harap ng aking Panginoon sa pagdating ng panahon? Ang aking buhay ba ay puno ng kadiliman, puno ng takot at walang pag-asa? O ang buhay ko ba'y dahil sa kabanalan ng aking isinasabuhay sa araw-araw bilang isang Kristiyano ay tigib ba ng pag-asa at pagmamahal na tanggapin ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon? Mahirap tukuyin ang kung ano at paano natin mapagnilayan ang kanyang ikalawang pagdating. Ngunit batid natin sa ating kalooban. Kaya po hinihingi natin sa Panginoon na, Panginoon, kami ay mahina minsan na sa kadiliman ng aming buhay. Ngunit alam mo naman na bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, kailangan naming iparanas din ang iyong pagmamahal na aming naranasan. Kailangan naming iparanas sa iba ang iyong kabutihan at gandang loob na aming naranasan. Ito ang nagbibigay sa amin ng pag-asa na ikaw lamang ang aming sandalan, ang iyong pangako, ang siyang aming kinakapitan upang hindi kami mawalay sa iyo, sa iyong pagmamahal habang naglalakad kami patungo sa ganyong kaharian. Patungo sa paghuhukom at matanggap ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Kaya sana mga kapatid, kahit pa sa mga hindi kanais-nais na pangyayari sa ating buhay, tatanggapin natin ito. Kahit gaano pa kabigat ang ating mga problema, andiyan naman ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng liwanag sa pamamagitan ng kanyang karunungan. We are called to believe and to trust the providence of God and the grace of our Lord Jesus Christ in our everyday life. Hindi bukas o mamaya o kailan, kundi sa araw-araw nating pamumuhay. Dahil hindi natin alam kung saan, paano, kailan darating ang kamatayan sa buhay ng tao. Kaya sana, manalig tayo. Sabi ko nga kagabi, sa isang araw, sa madaling araw, dumating sa akin ang informasyon na namatay na si Father Efren. Sa gabi naman, dumating ang informasyon na namatay ang isang pari na nanggaling din sa aming bayan. 4 kaming pari na nanggaling sa aming bayan. At itong paring ito ay bata pa, 43 years old, na stroke, 9 days, nasa ICU, nawalan din ng buhay. 43 years old, I was suffering with hypertension doon sa Brazil. It was the first time that I took my maintenance. Dahil may hypertension din po ako. Hanggang ngayon, I should be faithful with my maintenance. Kasi pag hindi natin alam na kakain ka doon ng bagoong, kakain ka ng binangungan, kakain ka ng lechon, kakain ka ng ano-ano. Dito sa Pilipinas, nako,